chapter 5, verse 8, it reads there, God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Let us pray. Lord, napakahalaga pong paalala sa amin na hindi po kami naligtas ng aming mga mabubuting gawa, kundi kami ay naligtas sa aming mga kasalanan at si Kristo ay namatay nung kami ay makasalanan, Panginoon Ama. At ang kaligtasan namin ay nakaayon lamang sa Kanya, hindi sa aming mga sarili. At nawa patuloy po ito na mapaalalahanan kaming lahat sa katotohanan na ang kaligtasan ay kay Kristo Jesus lamang at hindi ito, Panginoon Ama, nanggagaling sa amin, Panginoon Ama. So, once again, thank you for that great reminder. And we pray, Lord, for your blessing as we continue our study in Luke chapter 4. We pray, Lord, na patuloy niyo lamang pong bubuksan ang aming mga puso at isip sa katotohanan ng inyong salita, especially as we study about temptation and as we end, Lord God, this passage, O God, this morning, we pray, Lord, na maging aware po kami, maging maingat po kami sa bawat pagkakataon dahil kailangan po namin, Panginoon Ama, ang inyong biyaya upang amin pong matalikuran ang temptasyon at tunay na kami po ay makapamuhay ayon sa inyong salita at mabigyan po namin kayo, O Diyos, ng kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, what is temptation? Ito po yung ating part 3 na at tatapusin na po natin yung ating pag-aaral sa Luke chapter 4. Balikan lamang natin yung definition na ibinigay ko before. Sabi nga sa Logos Software, temptation is defined as a state, condition, or thing that has the power to seduce or draw a person away from disobedience to God and into sin. Ulitin ko lang, has the power to seduce or draw a person away from obedience to God and into sin. It can be understood as anything that causes or occasions someone to sin, go against their duty, or divert them from communion with God. Yung word po na temptation in Greek, sabi po sa Launida, it is defined this way: to endeavor or attempt to cause someone to sin, to tempt, to trap, to lead into temptation. At ang temptation ay palaging nariyan. Tama ba? Siguro nga ngayon, tempted kayong matulog, tempted kayong wag makinig, tempted kayo na mag-isip ng ibang bagay. So temptation is always there. Okay, palagi po riyan na nariyan. Hindi ito nawawala sa ating buhay. Kung mayroong constant, isa na constant ay ang temptation. Okay, either by Satan or by our own sinful desires. Palagi tayong siniseduce na ating talikuran at ating talikuran ang kautusan ng ating Panginoong Diyos. Siguro pagising sa umaga, okay, temptation na maging lazy, temptation na maging mayabang, temptation na magalit, mainis, magreklamo, magtampo, at marami pang iba na maaaring maging tugon natin sa ating sitwasyon. Paglabas ng bahay, pagdating ng opisina, sa school, sa grocery, sa Marcelo Avenue, lalong-lalo na sa service road. Di ba? Matindi ang service road dito eh. Kaya ayokong tumira dito dahil talagang tempting talaga yung service road. Hanggang SM lang, 30 minutes, ano? Temptation sa cellphone, sa Lazada, Shopee, Temu, at iba pa. Pag-uwi sa bahay, bago matulog, ang temptation ay palaging nariyan. Hindi po nawawala yan. Okay? Mahalaga na inyong maunawaan ang katotohanan ito upang sa simula pa lamang ng araw ay maging handa na kayo na marami kayong haharapin na temptation. Okay? Kaya inyong ipanalangin at hingin ang awa ng Diyos, ang kanyang mayamang biyaya na tulungan kayo na hindi kayo mahulog sa temptation. Okay? Kaya bahagi ito ng panalangin ng ating Panginoon na kanyang itinuro sa kanyang mga apostles o sa kanyang disciples na dapat ito ay maging araw-araw nating panalangin. Lead us not into temptation but deliver us from evil. Ito ay panalangin na may pagkilala sa kapangyarihan ng ating Diyos na tayo ay kanyang poprotektahan sa anumang temptasyon upang hindi tayo mahulog sa kasalanan. Do you pray? Kasi importante po na pinag-pray po natin. Ito ay panalangin. Ito po ay panalangin ng may pagpapakumbaba dahil tayo po ay nagdedepende lamang sa kanyang kalakasan at biyaya na ating mapagwagian ng temptasyon. Kailangan natin ang Diyos.
Hindi natin mapagwawagian ang temptation on our own will. Ay, hindi ako magpapatempt, hindi ako magpapatempt, hindi ako magpapatempt. Kahit sabihin mo yan buong maghapon, apart from the grace of God and apart from depending on God's strength and, alam mo yun, wisdom and grace, hindi po natin talaga ito mapagwawagian. Siguro magiging katanungan, kailan ninyo huling ipinalangin ito? Kailan kayo nanalangin last time na, Lord, lead me away from temptation. Or Lord, tulungan niyo po ako na aking pong layuan ng temptation. Actually, hindi po ito nagiging bahagi ng inyong panalangin dahil maaaring wala talaga kayong desire na maging banal sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi yan siya prayer eh. Ito ang prayer natin, self-sufficient tayo, kaya natin ito, ano man ang dumating ngayong araw na to, ako nang bahala dyan. No? Kaya dyan naman si Lord. Alam mo, generalize na lang yung kanyang panalangin. Bahala na lang si Lord. Hindi. The Lord wants us to depend on Him. Kaya po may prayer. Prayer is not just asking for needs. Na, Lord, kailangan ko nito. Lord, kailangan kong ganito. Hindi, actually, ang prayer is a spiritual relationship with God na, Lord, kailangan ko po ang inyong tulong, lalong-lalo na pagdating sa temptation. Lalong-lalo na sa ating spiritual walk. Kasi bahagi po ito na dapat natin siyang ipinapanalangin araw-araw. Okay? Dahil kung alam natin na may temptation araw-araw, moment by moment, ano ang gagawin mo? Kasi mahalaga po na mapalalahanan tayo, may temptation palagi. Di ba? Siguro, ngayong umaga na lang, daming temptation eh. Kahapon, ang daming temptation nga ako eh, na parang nung magkasama kami ni Del, gusto ko nang makapag-aral, ang dami niyang request sa akin. Han, hatid mo ako dito. Tapos, di hinatid ko na siya. Dapat hahatid ko lang siya sa Cardinal para makuha niya yung kotse niya. Tapos, ay Han, mababago. Punta muna tayong High-Rock kasi may injection na ako eh. Okay, sige. Sige lang. Di nandun na kami sa High-Rock. Sabi ko, okay, didiretso na kaming Cardinal. Punta lang akong East Avenue. Mag-sign out lang ako. Alam mo yun, parang, teka lang, Lord, dami ko pang kailangan tapusin, Lord. Dami ko ngayon, alam mo, mareklamo puso mo eh. Pero nga, during those time, nag-pray ako, Lord, inaalaw niyo itong mga bagay na ito. Gusto niyo lang ako na magtiwala sa iyo. Nag-ano na ako, nagko-compute na ako. Okay, punta tayong East Avenue, punta tayong Cardinal, baka ma-traffic. Naku, baka mamayahan, makarating na ako sa BSL. Kasi wala na akong planong bumalik ng bahay. Dito na lang ako para at least matapos ko na lahat ng gagawin ko. Kasi meron tayong service, meron tayong meeting mamaya, meron tayong Lord's Supper, teaching pa ako doon, exhortation, meron pang biblical counseling. Kakatapos ko lang ng assignment ko sa school ko kahapon ng umaga. Alam mo yun, parang ang dami ko pang gagawin. But yun nga, sabi ko lang, Lord, hawak mo lahat ng ito. Huwag po akong magalit. Tulungan niyo po ako na magpasakop lamang sa iyo. True enough, natapos ko yung aking preaching, 12 ng gabi, at natapos ko yung ibang mga kailangan kong tapusin kaninang umaga. Okay? Diba? The Lord is always good eh. Kaya nga, we just have to trust the Lord. Kaysa magalit ka, magreklamo ka, sabunutan ko yung asawa ko habang nag-drive, bilisan mo mag-drive! Pero kahapon nga nakakatawa kasi when she was driving, ayoko mag-drive dahil mapapagod lalo ako, she was driving for me from East Avenue to Cardinal. Walang traffic, dire-diretso kami. Yung stoplight, dire-diretso. Alam mo yon. Ako na lang, sabi ko, bili mo na lang ako ng pagkain para may dinner na ako mamaya. So, doon lang kami natagalan dahil sa desisyon kong huminto. Anyways, the Lord is always good. But we are always tempted. Natitempt tayong magalit, mainis, magreklamo, mag-isip ng hindi maganda. We are always tempted. But what we are to do is to pray and ask, Lord, help me to trust you, to depend on you. Kasi marami pong pagkakataon talaga eh. Hindi po mawawalan tayo ng temptasyon sa bawat saglit. Okay? Importante po na tayo ay magpakumbaba at kilalanin natin ang biyaya ng Panginoon na mapagwagian natin itong temptasyon na ating kinakaharap at alam natin na mapagwawagian lamang natin ito sa tulong at biyaya ng Diyos. Sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded, be watchful, your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. At mahalaga na makita natin, ito nandyan palagi ang kaaway, seeking someone to devour. Yung word na prowls is in present active tense. Yung word na seeking is in present act. Ibig sabihin, wala siyang tigil. It's always nandyan. Hindi siya tumitigil. Okay?
The devil is always roaming around us and does not stop. He is always seeking someone to lead them to sin against God. At kung hindi siya tumitigil, if he doesn't stop, what are we to do? Hayaan na lang siya? Sabi nga, what is the command? Dito sa 1 Peter 5:8, be sober and be watchful. Yung word na be sober is in the aorist active form. Ibig sabihin ng aorist, it's something na nagagawa mo na before, patuloy mong gawin yan at huwag kang tumigil. Ibig sabihin, palagi kang sober-minded, palagi kang clear-minded. Pag sinabing clear-minded ka, when it comes to the idea of temptation, may temptation. Kailangan akong maging clear dito na ito ay panawagan ng Panginoon na akin dapat itong talikuran. Yung be watchful ay ganun din. Okay? Kung ginagawa mo na maging watchful, patuloy mo lamang din gawin ito na maging handa ka palagi. Na kung merong sitwasyon na parang, okay Lord, mukhang mahirap tong sitwasyon na ito. Lord, tulungan mo po ako na hindi po ako mapangunahan ng sarili ko, ng sarili kong pag-iisip, ng sarili kong emosyon. Kung hindi, Lord, tulungan niyo ako na maging biblical sa aking pagtugon dito sa sitwasyon na ito. And then in verse 9 pa, sabi pa doon ni Peter, resist him. Again, it's in the aorist active form. Kung nire-resist mo na siya noon, by the grace of God, dahil anak ka na ng ating Panginoong Diyos, patuloy mong i-resist ang kaaway, layuan, talikuran, at labanan ang temptasyon. Meaning, you do not stop being sober-minded and being watchful and always resisting the devil's ploy. Kasi paragi siya nandyan I-deceive kayo I-deceive tayong lahat na tayo ay malayo sa ating Panginoon. Dahil ang devil ay hindi tumitigil na i-tempt ang mga mananampalataya para sila ay magkasala sa Diyos at para mawala yung joy nila sa ating Panginoon. So keep on praying. Keep on asking God to help you and to enable you to turn away from sin. Moment by moment. Every time na may situation, ipag-pray po natin, Lord, tulungan niyo po ako. In context ng 1 Peter 5, mahalaga po ito, no? May command si Peter para sa elders ng church in verses 1 to 4. Then may command din si Peter para sa mga nakakabatang mananampalataya sa verses 5 to 10. So ito po yung context. So may command, may reminder si Paul para sa kanila, sa elder at sa mga nakakabatang mananampalataya. Ano yung paulit-ulit na command? Kung if you're going there in 1 Peter chapter 5, meron ditong paulit-ulit po na word na mahalaga na katotohanan na upang ikaw ay patuloy na makatanggap ng biyaya ng Diyos araw-araw. Ano yung panawagan ni Peter? Sa 1 Peter 5, humility. So apart from humility, hindi ka actually talaga makakatakas sa temptasyon. Kung ikaw ay patuloy na mayabang, mahuhulog ka palagi sa temptasyon. Magsisin ka palagi sa Panginoon. Pero dito, yung panawagan ni Peter, sabi nga sa 1 Peter 5:5 to 7, likewise, you who are younger, be subject to the elders, clothe yourselves, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud but gives grace to the humble. Humble yourself. Ulitin na naman yan. Makikita natin, Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you. Mag-pray ka palagi. Lumapit ka sa Panginoon. Kailangan natin na magpakumbaba, na makita natin na tayo ay walang kakayanan na labanan ang temptasyon apart from God's enabling grace. At mahalaga na napapalalahanan po tayo na hindi natin kaya. Kasi may thinking tayo, ito yung madalas na problema ng maraming Christian. Dahil nakapag-quiet time, nakapag-pray na maganda, all-powerful na ako to hold the whole day. Ganun maraming Christian. Ang ganda ng devotion ko kanina, talagang umiyak pa ako sa Panginoon. Feeling niya okay na. But hindi po. After that, actually, matitest ka kagad. Siguro for 1 hour, okay na okay. Ganda ng quiet time ko So, nakadepend ka na dun sa nabasa mo, sa understanding mo, but not relying on God's grace. Ganun po maraming Christian. Kasi ganun din ako dati. But I learned na moment by moment, we are to humble ourselves na apart from God's grace, hindi talaga natin kaya na talikuran ng kahit na anong temptasyon at kailangan natin ng ating Panginoon. Kaya nga po, ito ay mahalagang paalala sa atin. And let me end my introduction by asking you na to take your relationship with God seriously.
Kung ikaw ay Christian, you are to be serious with your relationship with God. Tayo ay nasa mundong makasalanan. Napakamakasalanan po ng mundo. Matindi po ang temptasyon na ating kinakaharap araw-araw. Minsan dinidedma lang natin, minsan ninahayaan lang natin, minsan parang subtle yung approach. Mas pinaka nakakatakot pa nga kapag ka-subtle eh. Hindi natin napapansin, puno na tayo ng galit pala sa puso natin, puno na tayo ng sama ng loob o ng inis. Kaya maging aware tayo at sundin ang panawagan ng Diyos sa atin. Is this clear? Kasi importante po ito na makita natin eh. When may temptation, araw-araw, moment by moment, andyan ang kaaway, andyan yung makasalanang puso natin na i-tempt tayo na magkasala sa Panginoon. At kung mahalaga ang kaluwalhatian ng Diyos, ating seseryosohin po yung panawagan na ito na tayo ay tunay na makalakad ng may kabanalan sa kanyang harapan. So let's go back. Introduction lamang po yun kasi importante na makita natin na pwede po natin mapagwagian ang temptation. Kung tayo magpapakumbaba, kung tayo mananalangin palagi, at kung tayo palaging aasa sa biyaya at tulong ng ating Panginoong Diyos, at kung tayo palagi na nakatingin sa kanyang kabanalan at ninanais natin siyang maluwalhati. So let's go back sa Luke chapter 4 verse 1 to 13. Puntahan lang natin yung outline. Simple lang po yung outline, although nagtagal po tayo dahil gusto ko po ma-explain yung bawat temptation ng mas extended po. Okay? Yung setting na aral na natin, yung three temptations, na aral na natin yung first and second temptation, hanggang verse 8 po ito. And we will be studying verses 9 to 13, which is the third temptation and Satan's retreat. Okay? Bigyan ko lamang po muli ng kaunting summary. Short lang po ito. Yung ating naaral na before. Yung first temptation, sabi nga, the devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become bread. And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. Ating sinusundan actually yung outline ni John MacArthur. Sabi niya nga, yung unang temptation, Satan tempted Christ to doubt God's love. So yun yung unang temptation. Okay? Narito na dinidescribe ni Luke sa atin ang tagpo kung paano tinitempt ni Satan ang ating Panginoong Jesus. Hindi ko na uulitin po yung pagtuturo dito. Pwede nyo pong balikan po ito sa ating YouTube channel para mapakinggan nyo po muli kung ano po yung first temptation. Itong temptation na ito ay siguro isa sa madalas na ating nararanasan. Ang i-doubt at i-question yung love ni God. Palagi yan. Marami pong sitwasyon na nangyayari po ito sa ating buhay. Ito ang pumapasok sa isip natin na hindi ka mahal ng Diyos. Kita mo, hindi niya sinasagot yung panalangin mo. Palaging may doubt. I-doubt yung kanyang love. Ito ang temptasyon na ating maisip laban sa kanyang karakter. It is against His character. Kita mo, hindi ka natanggap sa trabahong gustong-gusto mo at matagal mo nang pinagpipray, hindi ka niya mahal. Yung mga temptation, to doubt God's love. Okay, may matinding kang sakit ngayon. After mong maglingkod sa church, maging tapat sa Diyos, binigyan ka niya ng karamdaman, hindi ka niyan love. Ako, marami akong sakit. Does that mean na hindi ako love ni God? Love niya ako. Marami akong sakit eh. Para magtiwala ako sa Kanya. Bahagi yan eh. Siyempre, joking aside, it doesn't mean na kapag may sakit ka, hindi ka niya love. Kaya nga po, problematic yung prosperity gospel. Na alam mo yun, yung hindi ka na magkakasakit pag yayaman ka, ganito. That's a lie. God loves us in any way we are maybe. Okay? At marami pang ibang papasok sa ating mga isip. Kapag ito ay pumasok sa inyong isipan, inyong palalahanan palagi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Anong ginawa ng Diyos sa kanyang anak? Kanyang inalay upang mamatay sa ating mga kasalanan. Upang magbayad ng lahat ng iyong nagawang kasalanan. Tapos you will doubt God's love? Si Christ na lang yung tingnan natin eh. Tatanungin niyo, mahal ba ako ni God? Oo, binigay niya si Christ. Para maligtas ako, para for eternity, I will be with Him. Hindi ko matanggap yung pinakamagandang trabaho o promotion o kung ano man, hindi man ako magkaasawa, hindi man ako magkaroon ng ganito o ganyan, it doesn't mean na hindi ka love ni God. Love ka niya kung Christian ka, ikaw yung pinakamamahal ng Panginoong Diyos dahil niligtas ka niya sa iyong mga kasalanan. And never doubt God's love. If you are tempted, look at the cross. Look at Christ. Look at what God did for us to be saved. Then tell yourself,
sa ginawa ng Diyos para sa aking kaligtasan, tunay ako na kanyang mahal na mahal. Okay? Mahalaga po na makita natin yun. So, if you are tempted to doubt God's love, look at Christ upang tayo ay hindi po tayo mag-isip ng masama sa ating Panginoong Diyos. Second temptation, sabi doon, and the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world in a moment of time and said to him, to you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours. And Jesus answered him, it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. Yung pangalawang temptation is Satan tempted Christ to doubt God's plan. Yung una, love. Ito naman ay i-doubt natin yung kanyang plano. Okay? Ano ang plano ng Diyos para sa atin? To be reconciled to Him and to live our lives for the glory of His name. That is always yung plan niya. Saan man tayo mahulog sa anumang sitwasyon, ang plano ng Panginoon, mag-glorify natin siya. Yun lamang. Okay? Mag-glorify natin siya. Kasi kaya niya tayo niligtas for the glory of His name, for the worship of His name. Okay? At bahagi sa plano ng Diyos na ito para sa atin, tayo din ay dadaan sa maraming pagsubok, sa maraming sitwasyon upang mapatatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, upang tayo ay ma-refine, mabago sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Kung ito ang plano ng Diyos para sa atin, ibig sabihin sa bawat araw, ito ay masusubok. Masusubok ito araw-araw. Kung may plano siya na maganda para sa atin and for the glory of His name, matatry po ito, matetest po ito. Ang ating i-doubt o hindi pagtiwalaan ang plano ng Diyos. Talaga ba, Lord? Ito yung gusto ninyo sa akin, parang hirap-hirap. Ito na lang gagawin ko for the glory of my name rather than your name. Ganun po yung temptation palagi. At nabigyan ko ito ng maraming example last message ko regarding this. Pwede nyo din pong balikan yun. Pero balikan ko lang po yung at least dalawa para it will not get to consume our time. Ano ang plano ng Diyos? Siguro narinig niyo ito last time. Ano ang plano ng Diyos para sa mga estudyante? Ayun, mag-aral, naalala ka agad, di ba? Mag-aral ng mabuti, tapusin ang pag-aaral, maging mabuting mag-aaral, sumusunod sa teacher at ginagawa ang assignment at requirements on time. On time. Okay? Estudyante din ako, kaya naintindihan ko ito ngayon. Okay? Ano ang temptasyon? Marami ang magiging tamad, wag gumawa ng assignment kasi mahirap, kasi mas gusto nilang maglaro ng games o mag-Facebook. Okay? Mas madali mangopya ng assignment kaysa mag-aral. Okay? Target pa nga ng ibang mga estudyante, magkaroon ng boyfriend and girlfriend. Hindi yun yung goal. You will be tempted to those things. Ang gusto ni God, mag-glorify mo siya as a student. Ano ang plano ng Diyos para sa isang empleyado? Magpakayaman. Hindi po yun. Mali po yun. Na maging tapat at maging masipag sa pagkatrabaho. Pinapakita ang karakter ng ating Panginoong Hesus at ang priority pa rin ay ang church at paglago sa wangis ng Hesus. Ibig sabihin, nag-work ka, importante ang work, pero priority pa rin ang church. Marami po kasi, nag-work, pero ang priority, work, hindi na ang church. Nakakalimutan ng church. Inuubos ang lahat ng kalakasan para sa trabaho. Wala na, para sa Panginoon. Nakakalungkot po. Work is work. Be reminded, Pag kayo nag-work, tapos darating yung time, mag-retire kayo, sa tingin nyo, naalala pa ba kayo ng boss nyo? Maalala pa ba yung kahalagahan ninyo doon? Alam mo, saan dito na lang nag-retire? 80 years old ka na, no? Wala po. Pagka-retire mo, good riddance, kasi papalitan ka na ng mas bata, mas marunong, mas magaling, mas malakas. Kakalimutan ka niya, tapos ipagpapalit mo ang paglilingkod sa Panginoon. Nakakalungkot po. Ang daming ganyang Christian. Work to death sila. Sila ba ang nag-save sa'yo? Nakakalungkot po. Ano ang temptation ng mga maraming empleyado? Greed, promotion. Hindi po masama ang promotion. I'm not saying masama ang promotion. Pero ma-promote ka, tama lang. Alam mo yun, yung naglilingkod ka pa rin sa Panginoon, lumalago ka pa rin sa Panginoon, but not to the expense of spirituality. Ang temptation is to please the boss rather than to please God. Sabihin mo, wala ako Ay, opo, boss. Kahit nandyan naman siya. Alam mo yun? Mas importante ang work kaysa church.
magtrabaho ka pa to the max. Umuwi ka na ng madaling araw para walang traffic. Daming mga reason, ano? Kung Christian naman, alam naman na ang importance and priority ang Sunday. Na ang Sunday is for the Lord and for fellowship. Kaya nga, it's not good if you're working and then ang kapalit ng Sunday mo ay work. You are just choosing between God and yourself. Okay? Siguro sa mga example na ito, nauunawaan na ninyo na sinisira palagi ng kaaway ang plano ng Diyos para sa atin. O sinisira ng ating pagiging makasarili ang magandang plano ng Diyos para sa atin. Ang sundin ang kanyang kalooban para sa kalawalatian ng kanyang pangalan. So yun po yung dalawa. Okay? To doubt God's love and to doubt God's plan. Third temptation, sabi po sa verse 9 to 12, and he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you, and on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. And Jesus answered him, it is said, you shall not put the Lord your God to the test. So yung pangatlong temptation is Satan tempted Christ to trust God presumptuously. Kasi kay John MacArthur po yung word na ito, no? Siguro isipin niya, ano ba ibig sabihin ng word na presumptuously? Okay? Parang masarap, pakinggan. Presumptuously. Parang kumakain ka ng pagkain, eh. Pero hindi po yun. Okay? Merriam-Webster, sabi nga, overstepping due bounds as a propriety or courtesy, taking liberties. Medyo malabo pa rin kung atin titignan. Siguro yung point lang na overstepping. Okay? The word presumptuous actually means describes an action done with overconfidence or boldness that crosses proper boundaries. Ibig sabihin, dito lang yung itinakda ng Panginoon na hindi, lalagpasan ko yan. Parang ganoon. Especially when someone assumes a right or privilege they don't actually have. Okay? In Tagalog, tatagalogin ko po to, ang salitang presumptuous ay tumutukoy sa isang kilos na ginagawa ng may labis na kumpiyansa o kapangahasan na lumalampas ang angkop na hangganan. Lalo na kapag inaangkin ng isang tawang isang karapatan o pribileyong hindi naman talaga kanya. Okay? In synonyms po na sa presumptuous is arrogant. So, negative na po kagad siya. Arrogant, proud, overconfidence, brazen. Okay? Siguro sa definition na ito, medyo nakukuha na natin. Ako din, nung inaaral ko, okay, nagigets ko na siya. Kaya importante po ito. So, balikan po natin ngayon yung temptation ni Satan at basahin natin muli. And he took him to Jerusalem and set him on a pinnacle of the temple and said to him, if you are the Son of God, throw yourself down from me, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you. And on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone. Yung temptation po dito ni Satan kay Jesus ay itapon mo o throw yourself off the pinnacle of the temple. At sabi ni Satan, actually, yung sinasabi dito ni Satan ay hindi actually galing sa kanya, kung hindi ito ay mababasa natin sa Psalm 91 verse 11 of 12. So nag-quote pa siya ng scripture. Kasi yung quotation niya dito, on their hands they will bear you up lest you strike your foot against a stone. Sige nga, subukan nga natin yung prinamis sa'yo ni God. Yun yung arrogance. Parang sinasabi, tinetempt si Satan, ni Satan si Jesus na gawin mo ito para ma-prove natin talaga yung sinabi dito sa Psalm 91. Ano ibig sabihin ng temptation na ito? Ito ay hindi panawagan upang siya ay magtiwala sa Diyos nang merong humble faith. Okay? Ang ginawa ni Satan ay isang hamon. Hinahamon siya, isang pagsubok upang pilitin ang Diyos na patunayan ang kanyang katapatan. Ulitin ko yun, Isang pagsubok upang pilitin ang Diyos na patunayan ang kanyang katapatan. Tinitest niya ang ating Panginoong Diyos, sige nga, kung faithful ka, gawin mo ito. And that is sinful. Okay? Para bang sinasabi dito ni Satan, kung talagang totoo ang Diyos mo at iingatan ka niya, sige nga, tumalon ka.
Parang nakakaloko, no? Yung temptation na ito. Pero hindi iyon pananampalataya, ito ay hindi mabuti, ito ay may mayabang na pag-dare sa Diyos, parang inuutusan mo si God na sumunod sa gusto mo, imbis na magtiwala ka sa kanyang plano. John MacArthur said, and I quote, "The essence of this final temptation was to presume on God, to back him into a corner where he would be forced to act. But Jesus refused to act presumptuously. Instead, he countered Satan's twisting of the scripture by quoting Deuteronomy 6:16, which plainly commands, "You shall not put the Lord your God to the test." Kaya yun yung sagot ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa verse 12, Jesus answered him, "It is said, you shall not put the Lord your God to the test." Ikaw ba ay tempted na i-test ang Diyos, na imbes na magtiwala ay mag-demand ka pa sa ating Panginoong Diyos? That is sin. Bigay po muna ako ng biblical example. Isang example sa Exodus chapter 17. Ito, makikita natin dito yung tagpo kung saan nauuhaw ang mga Israelita at nagsimula sila na magreklamo kay Moses. Siyempre, nasa disyerto. Anong wala sa disyerto? Bahay na maganda. Tubig, di ba? Tubig, walang tubig. Hindi pa ako nakakapunta ng disyerto. Siguro sa mga nakapunta na ng disyerto, for sure, parang mahirap. Sa itsura pa lang, di ba, pag napapanood natin, parang nga walang tubig dito. Di ba? So, sabi nila, "Give us water to drink." So, meron siya kagad ditong request. Meron sila ditong pagtawag sa ating Panginoong Diyos. O kaya kay Moses, "Give us water to drink," sa verse 2 ng Exodus 17. And then verse 7, sabi nila doon, "Is the Lord among us or not?" So, ang Diyos ba kasama pa talaga natin o hindi? Bigyan mo akong tubig. Imbes na magtiwala na magbibigay ang Panginoong Diyos, dahil naging tapat ang Panginoong Diyos sa kanila, Diyos ka ba talaga? Ba't wala kaming tubig? At di ba ganun ang napipicture nyo na ngayon, yung kasalanang ito, kung paano natin ginagawa? Ito ay hindi simpleng paghingi lang ng tubig sa Diyos. Ito ang naging test, isang demand sa Diyos kung tunay siyang Diyos. I-prove niya ito. Diyos ka ba talaga? Ngayon, bigyan mo kami ng tubig. Okay? Kaya naman tinatawag ni Moses ang lugar na iyon na masa or testing. And Meriba, quarreling na, at ito ay dahil sa kanilang presumptuous attitude. At maraming believers ang nahuhulog sa temptation na ito. Sabi nga ni John MacArthur, sabi niya, and I quote, "This type of temptation is perhaps the most subtle and dangerous of the three, because it seemingly encourages people to exercise faith in God. In reality, it arrogantly, brazenly demands things from God, turning Him into a utilitarian genie who grants people's every whim." Parang Lord, gawin mo ito kung Diyos ka talaga. Lord, sabi mo, loving ka. Dapat ganito ka. Ano mo yun? Yung kinokontrol mo ngayon, yung pagiging Diyos ng ating Panginoong Diyos. Remember, true faith submits to God's will, even when it's hard. Dapat tayo, kung tayo ay Christian, nagka-submit lang tayo, nagtitiwala tayo, hindi yung tamang, "Lord, kung love mo ko, dapat ganito. Lord, pag love mo ko, dapat walang traffic sa service road. Paglabas ko." Akala ko ba, Lord, all-powerful ka, bakit hindi na lang mawala lahat ng mga sasakyan dito? Lord, bakit ganito ang nangyayari dito? Akala ko ba loving ka? Bakit parang ganito? Alam mo yun, yung palagi natin, napaka-subtle, akala natin questioning lang kay God, but is something na arrogant na kini-question natin yung kanyang pagiging Diyos. Presumptuous acts independently, assuming God will bless our plans just because we invoke His name. Alam mo yun, ito maraming, siguro, wala namang gumagawa sa inyo nito. Kung ginagawa nyo ito, I rebuke you. Okay? Sana hindi nyo na ginagawa. In Jesus' name, gagaling ka. Di ba? Maraming pong ganito, lalo na ng 80s and 90s. In Jesus' name, yayaman ka. That's presumptuous. So, nakukuha na ninyo. I remember this long ago. Siguro, 20 years na kami ni Del, so this will be around 22 years ago or 23 years ago. I was playing badminton as beginners sa Higher Rock before. May competition po doon. Hanggang ngayon, meron pa rin po ito. At nakapasok po ako by God's grace sa finals. And after kong manalo with
Brother Monsi, kilala niyo si Brother Monsi, no? May nakausap ako at sabi niya, pinag-pray daw niya ako na manalo. Hindi po siya taga-hierarch. Okay, baka mamaya isipin yung taga-hierarch ko. Pero in the end, sabi niya sa akin, alam mo, pinag-pray kita eh. Pero in the end, claim ko na kay God na mananalo ka. Kita mo, nanalo ka. So, ito yung tinatawag na claim it. Wala po tayong pwedeng i-claim. If you have that thinking of name it and claim it, ito po ay problema at ito po ay hindi biblical. Okay? Sabi ni John MacArthur, that false view of faith promoted in its most extreme form by so-called prosperity gospel, also known as the name it and claim it movement, in essence makes man sovereign. If the right formula is used, God has to respond. When He does not deliver the goods they have claimed by faith, however, many become disillusioned and abandon Him. Okay? Meron pa ba sa inyo gumagamit ng name it and claim it? Lord, I claim na matatanggap ako dito sa inaplayan kong trabaho. Sana wala na po kayo dito sa maling katuruan na ito, no? Baka mamaya habang nag-preach ako, Lord, maiksi lang ang preaching ni Brother Jay. I claim it. Uy, mukhang tama ka, tapos na tayo. O kaya, Lord, I claim na next year magkakaasawa na ako. Next year, mayaman na ako, Lord. I claim it. May iba pa sasabihin, bakit hanggang ngayon, prayer mo pa yan? Hindi mo kasi kiniklaim kay God. I-claim mo na, para sigurado ng sayo yan. Grabe, no? Yung mga maling thinking po na ito. This is arrogance. This is sinful. You are acting presumptuously against God. Remember, true faith submits to God's will. Titiwala lang tayo dapat sa ating Panginoon. Hindi natin pwede sa Kanyang ipamukha na, Lord, sabi mo sa Scripture, ganito, ganyan. Dapat gawin mo yan ngayon. Hindi yan ang plano ni God for you eh. Then you are to trust God. Then submit to Him. Hindi doon sa gusto mo na mangyari, ayon doon sa salita ng Panginoon. Presumptuous acts independently, assuming God will bless our plans because we invoke His name. You will be tempted with this thinking. Alam mo yun, may mga verses kayong naaaral, nababasa na, Lord, sabi mo ganito, ba't hindi mo ginagawa ngayon? Dapat gawin mo to, Lord, sa akin. Hindi, gusto ni Lord, ma-humble ka eh. Gusto ni Lord na mag-submit ka sa Kanya eh. Gusto ni Lord na mabago ka sa wangis ng ating Panginoong Jesus dahil yun yung Kanyang plano para sa ating lahat. Ang nais niya, tayo'y manalangin, magtiwala lamang at magpasakop sa perpektong plano ng Panginoong Diyos para sa atin lahat. Yun po yung third temptation. And let's end. So kung may nag-claim sa inyo na, matapos ka na maaga, medyo maaga po tayo ngayon. Okay? Kasi marami po tayong gagawin today. Okay? Let's end with Satan's retreat in verse 13. And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Jesus was victorious sa lahat ng temptation na ibinato ni Satan sa kanya. Isipin mo na yun, for 40 days. Okay, for 40-day period, si Jesus ay perfectly na nagpasakop at sumunod sa kautusan at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Tayo lang siguro, 40 minutes lang, baka nahirapan na tayo. Kaya po napakabuti ng Panginoon eh. Nakikita niyo yung kagandahan ng ginagawa ni Christ, yung kanyang life, the whole life po ng ating Panginoon, not just only 40 days, this whole life, nung pinanganak siya hanggang sa mamatay siya, hindi po siya nagkasala. Sa lahat ng temptation na pinagdaanan niya for 33 years here on earth, hindi siya nahulog sa kahit na anong temptasyon. Para kanino? Para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa atin. Kaya tayo, kapag may temptation tayong pinagdaraanan, makiisa tayo sa kaligtasang hatid ni Jesus para sa atin. Na ating talikuran ito. Kasi ginawa na ni Jesus ito para sa atin. Kung nagawa ni Jesus ito at victorious si Jesus sa temptation, magagawa din ba natin ito? Of course. Kaya nga lang napapangunahan tayo palagi ng ating mga sarili, ng gusto natin, rather than to submit to God and obey Him. Kaya nga po, we are to die to ourselves. Tignan natin, aralin natin ang Kanyang salita. Para pagka lumalago tayo sa ating pag-unawa sa Kanyang salita, mas nauunawaan natin kung paano dapat tayo ngayon sumunod sa Kanyang kalooban.
Apart from the Word, apart from growing in God's Word, talagang magdi-disobey kayo palagi. Kasi hindi po tayo napapaalalahanan ng kanyang katotohanan eh. But the more you read, the more you study, the more you learn, the more you understand, the more you meditate, the more you memorize the Word of God and take it to heart, the more na meron po tayong panlaban sa temptasyon ng kaaway. Paano tinalo ni Jesus ang temptasyon? By the Word of God. By trusting in God. By humbling before God na si Jesus, di ba? Diyos siya. Pero nagpasakop siya sa ating Panginoong Diyos Ama upang sundin ang kanyang kalooban. Sabi nga sa Matthew 4, verse 10, bahagi din po ito ng temptation. Atin po mababasa yung ibang approach ng writer. Dito sabi nga, then Jesus said to him, "Be gone, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." But in our passage in Luke 4:13, sabi nga, the devil departed from him until an opportune time. Ibig sabihin, hindi doon nagtapos ang temptation ng kaaway ni Satan sa ating Panginoong Jesus. Sabi ko nga, si Satan ay hindi tumitigil na mag-tempt sa atin upang tayo ay magkasala at masira ang ating relasyon sa Diyos at ang ating kagalakan ay mawala. Palagi siyang nandyan. Pero labanan natin ang temptation. Paano natin lalabanan ng temptation? Let me end with John MacArthur. Maganda po yung kanyang sinabi. Finally, along with watchfulness and prayer, di ba nag-start tayo with that, dahil nabanggit din ito ng ating Panginoong Jesus in Matthew 6:41, Scripture is the essential weapon believers must wield to defeat temptation. Ulitin ko, Scripture is the essential weapon believers must wield to defeat temptation. Let me just give some points regarding this. If we know the Word of God, okay, meron po tayong panlaban sa temptasyon. Kanyari daw, may temptasyon tayo. Normally, kapag may temptation, saan tayo palagi nadadala? Sa emotions natin, sa gusto natin, sa will natin. But if we know the Word of God, at alam natin ito hindi niya will, ito hindi niya gusto, ano yung gagawin mo? Magpapasakop ka sa gusto mo, sa feelings mo, sa emotions mo, o dun sa kagustuhan niya. Ano yung basehan natin ng kagustuhan niya? Yung katotohanan ng kanyang salita. Kaya nga, Scripture is the essential weapon believers must wield to defeat temptation. Kung hindi ka napapalahanan ng Word at hindi mo alam ang Word, talaga mahuhulog ka sa temptation. Sino ngayon ang may kasalanan? Ang pastor. Hindi kasi tinuro pa yan ng pastor namin nung Sunday. Wala pa kami dyan sa passage na yan. Palagi na lang ako. Kailangan niyong mag-aral. Alamin niyo kung ano yung mga weaknesses ninyo at aralin ninyo yung mga weaknesses ninyo. Di ba? Ang dami pong books. Okay, tanongin niyo ako, Brother Jay, ano bang book regarding anger? Kasi magagalitin ako. Brother Jay, ano bang book? Meron ka bang book about bitterness? Kasi bitter po akong tao. Mabibigyan ko, lahat po ng problema ng tao nasa scripture at lahat ng books po na yan, lahat ng concerns ninyo, may book para dyan. Ang problema lang, hindi nyo binibigyang oras ang inyong kahinaan. Kasi feeling ninyo, nag-attend ako ng Sunday, nagka-quiet time ako, okay na yon. Hindi po. Kailangan natin siyang labanan, aralin natin ang ating mga weaknesses para maharapan natin ito ng salita ng Panginoong Diyos. Magbasa po tayo at mag-aral. At importante po ito. To do so effectively requires both knowledge of the Bible and the commitment to obey it. Knowledge. Kung wala kang knowledge of the truth and wala kang desire to obey it, talaga mahuhulog ka sa temptation. So grow in your understanding of the Word. Kasi para ito sa ating kabutihan. Sabi ni John MacArthur, and he adds, to be successful in their struggle against temptation, believers must follow the pattern set by the Lord Jesus Christ. They must trust God's love, submit to His plan, and refuse to presume on His promises and grace. By doing so, they will successfully resist the devil and see him flee from them. Malinaw po. May paraan po, biblical po ito, na tayo po ay tutulungan ng ating Panginoong Diyos na atin pong tunay na mapagwagian ang temptasyon. Let us pray. Lord, once again,
Salamat po sa inyong pong pagtuturo. Salamat sa inyong pagpapaalala sa amin. Salamat din dahil bagamat patuloy po ang temptasyon sa amin at kung patuloy din po kami, O Diyos, na magpapakumbaba at kinikilala ang katotohanan po na ito, at kung kami din ay patuloy din, Panginoon Ama, na magiging maingat, magiging watchful, Panginoon Ama, kami ay inyong tutulungan. Kami po ay inyong bibigyan ng biyaya na amin pong itong tunay na mapagwagian. Sa inyong paalala sa amin, kailangan nga po namin ang inyong salita. Kailangan po namin na maunawaan ng higit pa ang inyong salita at mai-apply po namin ito at panghawakan sa aming buhay. Help us, Lord God, na patuloy lang po kami na magtiwala sa iyong perpektong pag-ibig dahil ang pag-ibig po ninyo sa amin ay hindi magbabago. Nawa hindi po namin ito questionin. Nawa kami din patuloy po na magpasakop sa inyong plano dahil ang plano ninyo ay mabuti para sa amin. Perpekto ang inyong plano sa amin at ang aming plano ay hindi. Kaya wag po kami magpasakop sa aming sariling karunungan o sarili naming pag-iisip o kagustuhan. Kung hindi, magpasakop lamang po kami palagi sa inyong plano. At tunay, Panginoon Ama, na hindi po namin questionin ang inyong salita, ang inyong karakter, na we are to refuse, O God, to presume, Lord God, yung inyong pong mga promises. Ang inyong mga promises ay totoo at kailangan lamang po namin na mag-antay at magtiwala, Panginoon Ama, sa iyo. So, Lord, may kaparaanan upang amin pong i-resist ang kaaway. Salamat dahil itinuturo niyo po sa amin ito. Ito ngayon ay nasa amin na kami nga po ay tunay na tumugon, na may pagpapakumbaba araw-araw, paglago sa inyong salita, pagsunod sa inyong kalooban. Dito po namin mapagwawagian ang lahat ng temptasyon. Salamat sa inyong katuruan, sa inyong salita. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.